Friday the 13th, man. Ang mission lang natin ngayong araw is mag-edit, mag-upload, magbuhat. Yung matawang ko. Ano ba tawag dito sa part? Nagbuhat ako ng tiles kahapon, papunta sa taas. Galing siya sa labas, tapos binuhat papunta sa taas. Parang mga 15 na boxes ata yung binuhat ko, tagti 25 kilos. Songs in any order. So, di ba pinagawa ko yung cellphone ko? Kaya yan, tataka kayo kung bakit medyo malabo siya, di ba? Kasi meron pang plastic yan. Yung tatanggalin na natin siya kasi gusto ko ng luminaw tong front camera. Yan nyo ah. Yeah! Para medyo malinaw na siya pero wala yung camera talaga natin medyo malabo siya. Paisip lang ako ng trip. Gugupitin ko yung manggas nito. So parang maging sleeveless siya, diba? Patapos ko lang 100 na bicep curl, dumbbell curls. I don't know kung ano tawag yun. Basta ganun ginagawa ko. So ito, alam nyo ba, gusto ko rin na maging tailor. Gusto ko matutong tumamagtahi. Designer. Gusto ko maging designer parang si Pharrell. Virgil Abloh, yan, gusto ko maging ganun, mga ganun type beat. Christian Dior, si YSL. Okay, so nakita ko na kung saan ko siya puputulin. Kitchen scissors pa yung ano ko, gagamitin ko. Para talagang makita nyo kung gaano ko kalupit. So ito, gugupitin na natin siya. Ganyan, sa pagbabawas. Mas madaling magdagdag ng bawas. Kaya umpisahan mo muna sa maliit. Ganda ng cotton nito kasi Bangladesh cotton to eh. 100% cotton to. Vintage t-shirt to. Parang vintage souvenir t-shirt. Ganda yung tela nito. I-relax mo lang yung tela. Tapos, sundan mo lang yung pagka-curve nung ano. Mula Doc Dennis tayo rito. Ganito yung mga nakikita ko kay Doc Dennis. Mga sleeveless. Uso ngayon tong sleeveless eh. Naging trend ulit siya. Okay. Siyempre susukatin natin siya. Okay lang. Malaki pa. Nalalakihan pa ako sa kanya. Gusto ko pa siyang bawasan. Pero yung space niya dito, safe na ako. Natural na pagka-sit niya. Yun, parang box pa ganun eh. So, kukunin natin yung ito sa taas na part. Para mas kita yung ano natin, kung dito bandang deads. Dito, okay na ako dito sa ganyang kalaki lang. Kasi pag ganyan kasi overtime, mapupunit din yan. Lalaki din yan, tingnan nyo ah. Oh, di ba? Napupunit din siya. So, katagalan talagang naturally, talagang maano yun. Unless, tatahian mo siya. Tiglapin mo yan, puro mga half inch. Tapos, tatahiin mo siya. So, dun, hindi siya basta-basta mapupunit. Ngayon, dadagdagan pa natin. Hello, good morning. Hello. Pa kanino? Sige, pakipapasok na lang. Ano? Minsan hindi ko rin maintindihan eh. Yung tumawag pala na yon is guard siya ng village, which is nandun sila sa gate. So minsan hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan pa nilang itawag yung mga, let's say, mga Shopee or mga Lazada. Pag lumapit naman dun yung rider sa gate, sasabihin naman nila kung para kanino yung delivery nila, pangalan, address, and all that, di ba? Hindi ko alam kung ba't pa nila tinatawag. Medyo wala sa hulog tong ano eh. Ano ko ba? Hirap magsalita. Kunyari, ikaw yung rider, di ba? Magdi-deliver ka sa village, di ba? Papasok ka ng gate. Doon pa lang sa gate, tatanungin ka na, ano po yun? Ganun. Shopee delivery po, ganito, ganyan. Siyempre, yung guard, tatanungin ka kung para kanino, anong address, di ba? O sasabihin mo ngayon as delivery rider, di ba? From that pa lang ba, hindi na ba nila na ano na, sige papasukin mo na lang yan. Hinahanapan ko pa siya ng rationale kung ganun. Eh halos everyday naman, meron namang mga nagdi-deliver dyan. Sige sabihin na natin na for security purposes. Wala, yun na lang ang, siguro yun na lang talaga ang pinaka ano dyan. Ito pa isa kong sentiment dyan sa mga guard na yan eh. Diba, nagsiset ako ng mga basketball runs. Yan, perfect. Maganda siya, mas maganda siya. Yan, mas maganda yung ganito eh. No? Tinan nyo, ito tiniklop ko, diba? Sideways. So, konting bawas. 1 inch pa. 1 inch na bawas. Anyway, yun nga yung sinasabi ko. Pag nagsiset ako ng basketball runs, mini-make sure ko na, kumbaga, 3 hours or 4 hours bago yung reservation namin, tinatawag ko sa guard. Parang ipapaalam mo sa kanila na, hello, may papasok po dyan, may basketball, ano po kami, ganyan-ganyan, may oras. I'm from ganitong residence po. Pakipapasok po yung mga paano dyan, yung mga dadating dyan, alam na po nila yung sasabihin. Parang ganun, i-advise mo sila na meron kang mga bisita. So ako, naging ugali ko na rin yun na, although okay lang din naman kasi kung sakasakali na sa dadating yung mga bisita ko doon sa gate, ano po, ganito, basketball reservation po, ganitong oras, 7 to 9, 6 to 9, 7 to 10. Meron naman silang kopya.
Or meron naman silang contact person na mapagtatanungan na, may reservation ba si ganito to clarify para malaman kung papapasukin ba sila or hindi. Pero ako naman, since meron naman akong number sa guardhouse, tinatawag ko na ganyan, ginagawa ko na siyang habit. Nangyayari pa, syempre aalis ka na, di ba? Kunyari, 7 yung so 6:50, aalis ka na, lalabas ka na. Kapag lalabas ka na, papunta sa court, tatawag na naman yung guard. Sir, meron po dyan papasok na sa basketball daw po. Kakatawag ko lang sa inyo, parang gano'n, sige, papasukin mo na lang. Pero tinawag ko na yan kanina pa. Yun lang yung minsan di nakakatuwa. Paano kung halimbawa wala palang tao sa bahay, di ba? Tinawag mo na in advance kasi aalis ka or something. Sino sasagot nun? Kung hindi masagot yun, hindi makakapasok yung naghihintay sa'yo sa gate. Yan sa mga judgmental na tao. Judgmental na mga guard dito sa amin. Although, pag nakita kang naglalakad, hindi ka babatiin. Pag nakita kang nakamotor, hindi ka babatiin. Pag yung mga nakasakay sa tricycle, hindi ka babatiin. Ganun, ang sungit pa sa'yo. Pero kapag nakasasakyan ka, smiling pa yun. Naka-base yung respeto nila paano kanila nakikita. Ang lesson ko lang dun sa ganun is, ay na yung Shopee. Ang lesson ko lang dun is, kumbaga, ayusin mo na lang talaga yung mo sa sarili mo. Yan. Ngayon mag-edit tayo ng video na Tatalunin namin yung mga nagtitinda ng natin ngayon. May upload na naman tayo. Actually, itong video na to, nung tinapos kong pagdugtong-dugtongin yung mga clips, mga nasa 25 minutes. Ngayon, nililinis ko na lang siya kasi ang diskarte ko sa pag-vlog, fast cut Pagkatapos ng isang sequence, pang. So, sunod-sunod yung tama ng mga sinasabi ko, pang. Or at least kung wala man ako sinasabi, yung ginagawa ko. Kunyari, pagkatapos ng gawa ko ngayon, bags. Yung susunod na cut, may ginagawa ulit akong iba. So, dire-diretso lang. So, walang dead air. So, yun yung mini-minimize ko. Although, ewan ko, mahirap siguro na totally eliminate mo yung dead air, pero hanggat maaari yun ang ginagawa ko. Yun, so ang dami kong natanggal na dead air dito. Siguro kalahati ng dead air, tas kalahati nun yung mga sinasabi ko na sinabi ko na nung umpisa, tapos pinapaliwanag ko na naman dito sa so yun yung tinatanggal ko. Yung medyo hindi na siya natural, kumbaga talagang na-manipulate na natin siya ng matindi, ng maigi. Itong video na to, 2 araw to. Talagang mabusisi siya talaga sa kapagkakat pa lang, tagal na Sinimulan ko to kagabi. Yun, isa ding lesson sa pagkiklip. Kailangan mas maging pa ako sa pag-video. Mas maging magaling pa ako sa pagre-record para at least lahat nako-cover mo yung talagang whole context nung nangyari sa araw na yun. Yun, isang buong araw, yun, i-upload ko yun. Depende sa kung anong magawa ko dun sa araw na yun. Yun yung content ko. Although minsan naman din talaga ginagawa ko, minsan 2 araw. Kunyari, yung kalahati ng video, sa umaga ko nakuhanan. Tapos nung kinabukasan, kunyari, sa gabi naman ako nun may ginawa, ipagdudugtong ko lang yung 2 araw na yun para makagawa ako ng isang video. Para kumpleto yung narrative. Although, hindi na siya consistent nung sa gusto ko na kada isang araw, kung ano yung depende, kung anong magawa mo doon sa isang araw, yun yung i-upload mo. Hindi na siya consistent sa ganong diskarte. Imbis na 2 video na na-upload mo, 2 na yung na-content mo sa 2 araw na yun, naging isa lang. Okay na rin yun kaysa wala. Diba? Ay ba, may yosi May nabulol pa Diba? Siguro doon sa loob ng 2 araw na yun, sa lahat ng mga happening, sa lahat ng mga nangyari doon, itong mga na-videohan ko, 40% lang kasi ang dami din talaga, sobrang busy din talaga nung araw na yun. Hindi ko talaga naipakita kung ano talaga yung nangyari nung mismong araw na yun. Kailan lang ako merong oras mag-record. Gago ka. Madalaga pa ako sa palengke. Ito, pakinggan niya ta. Conversation namin ng 2 foreigner na bisita namin. Kasi may dala silang hindi ko alam kung anong tawag, steak ba tawag dito. Para siyang karne na may timpla. Masarap din. Tapos, mga sausages, tsaka mga burger patty, sila nga yung may dala nun. Tapos, binibidyohan ko yung ginagawa nila. This is the best sausage and... Talk video with them. Yes. I'm a vlogger. Yeah? Yeah. Lifestyle vlog. Kala mo talaga, di ba? At least, nasabi ko sa kanila na vlogger ako, di ba? Ata German yan. Nakakalaro ko sa badminton. Van Houten. Chocolate ata yun. So, gagawin ko rin to ng short format. Ang kitchen tip number 1 brought to you by, syempre walang iba ako. Panlasa baga sa hayaan mo na yung timpla nila yung masunod para at least walang sisihan kung di masarap. Mga sibu. Di ba?
Kasi yun nga, di ba, nagluluto tayo dito ng spaghetti. Although napaka-basic lang naman lutuin nun. Mag-iisa ka lang ng bawang sibuyas, karne. Plahan mo yung karne, di ba? Lagay mo yung spaghetti sauce or paano ka magtimpla ng sauce. Kung may ketchup ba yan, may tubig ba yan. Depende sa tamis na gusto mo, sa alat na gusto mo, sa anghang na gusto mo. May gatas ba yan? May cheese? So, ikaw depende. Kaya ng sinasabi ko. Kanya-kanya tayo ng panlasa. Ilang tao din yung naging ano din namin dito. Naging bisita namin dito. Tapos mga 20. Kasama mga bata. Kaya na niya. Kaya ko nga Ilan ba 15 Ako lang mag-isa New Year. Nitong New Year, 16 na katao. Ako mag-isa. Siguro natin siya, 70% cook bago natin timplahan. Finish na siya. Okay na rin siya. Dito. Pinaka na lang dito, kulay. Ito ang pinakamasaya sa lahat. Ang ginagawa ko sa kulay, adjustment. Yan. Tapos meron akong ginawang dito na pre-save na lot. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng lot. Parang basically, parang filter. Lot meaning video. Lookup table. A lookup table short for page. It acts as a lookup table. Ulit yun. Color grading. So, yung color grading, parang, science siya. Kung paano ka maglalagay ng kulay sa video mo. Yung kulay, yung filters, is nakakadagdag siya ng kumbaga ng emotion or ng, kumbaga, emphasis doon sa mismong footage. So, ibang pag-aaral pa yun. Particular na mga kulay para sa ganitong klase ng eksena. Kunyari drama, kunyari horror na tema. Halimbawa, kunyari masaya. Parang ganun. Iba-iba yung kulay niya. Mga pang medyo cinematic type of shit na yun. Pero ako naman, ang importante lang sa akin, makapag-document, makapag-upload para meron tayong document. Hindi. Ang tawag dito parang kumbaga, the Dear Diary, parang ganun, into video format, parang ganun. Ano ba tawag ganun? Journal, basta ganun. Meron tayong for memories purposes. Basta ba, 6:30 na. Okay. Yeah, ito na tayo, nagre-render na tayo sa yan, 2%. Gano'n katagal yan, 13.35 minutes. 13 minutes and 35 seconds. Naka 4K yung resolution. Rendering na tayo dyan. Pero tignan nyo to Tamang edit din dun yung kuya ko. Diba? Tamang content din siya. So, diba, nakakatuwa na kumbaga yung pag-video, pag-vlog. Parang kumbaga nakakahawa siya. Yo! 7 minutes. Ang tagal kasi ginawa kong 4K So, 57 minutes. Ewan ko kung totoo yan. Pero parang yung iba nagre-reklamo na silang views, ganun. Ang pinaka-hack lang din naman talaga doon, isipin mo, halimbawa may 50 views ka. Paano kung may 50 tao dyan sa harap mo? Di ba? Ang dami. Ang dami nun. Di ba? 25 na ako. Ang dami nun. Minsan kasi content, masyado sila nakatingin sa views. So, parang doon nila nakukuha yung validation na okay yung ginagawa nila. Pag maraming views, maraming likes, di ba? Maraming engagements, mas okay. Masyado silang nagde-depend sa ganun. So, mostly sa kanila, kapag alam mo na, hindi nakakuha ng maraming engagement, nadi-discourage sila, nawawalan sila ng ganang maglabas ng content. Kung palaging hack lang dun, may views o wala, i-post mo lang ng i-post. Panalo ka na rin naman kapag na-post mo yun. Yung effort na ginawa mo dun, malamang sa malamang may natutunan ka na dun. May post mo lang yan, panalo ka na Panalo ka na kagad sa iba nun. Kasi yung una, mas may confidence ka malamang kasi kaya mong i-display yung sarili mo sa isang platform, sa isang domain, sa isang public domain na alam mo na, maaaring may mag-judge sa'yo, di ba? Maaaring may masabi dun sa ginagawa mo, di ba? Baga sa'yo, kung nakakapag-post ka na din ng mga videos, baga ikaw, confident ka na rin na kung wala na sa'yo yung mga sasabihin nila, di ba? So, panalo ka na kaagad dun compared sa karamihan. Number 2, yung discipline na put ng effort, record, mag-edit, umupo ng matagal. Pero habang nag-edit ka, gumagana yung utak mo, di ba? Yung creative juices mo talagang napipigayan para lang meron kang output mo. Actually, parang mali nga yung post mo. Kasi kahit hindi mo naman i-post yun, panalo ka na basta meron ka lang output. Meron ka lang dyan nakatenga sa gallery mo na content na talagang binuhos mo talaga yung, alam mo yun, yung talagang effort mo dun sa isang bagay na yun para makapag-come up ka ng ganun. Kung wala mang views, edi okay lang din. Pangatlo, memories. Tingnan panahon, 50 years from now, diba? Doon kang something na babalikan na, fuck, pala ginagawa ko noong June 13, 2025.
ganito pala mga trip ko, ganito pala ako kalakas nun, ganito pala kaganda yung katawan ko, parang ganun yun ang pinaka-point lang din naman. Kumbaga talagang hindi ka makakatagal sa pag-vlog, content creation kung masyado kang nakatingin dun sa views, dun sa outside validation na maaaring sa'yo ng tao. Post mo lang, i-post. Nag-drive basketball nag-drive yung kalaban, tapos binantayan lang niya, medyo nagkaroon sila ng konting contact lang naman, malinis naman yung depensa, talagang na out of balance lang yung binabantayan niya, parang medyo napikon. So parang nagsalita kalaban niya na may sinabi siya, kaso hindi ko narinig, na dun dahil sa sinabi dun napasagot yung kaibigan ko. Sabi nung kaibigan ko, napatid lang naman kita parang ganun. Sumagot ulit yung niya, parang sabi niya, marap siya tapos sigurado ka, parang ganun. Doon na ako nag-butt in na para kumaga putulin yung commotion ba. Tsaka ipakita din na wag mong anuhin yan, 'di ba? Bisita ko yan. Ganun yung point ko. Hindi naman ako para makipag-away or maghanap ng gulo. Wala, gumanon ako dun sa kasi nakita ko naman. Pagkatapos nung sabi nung lalaki na sigurado ka ganun, tapos wala nang sinabi yung kaibigan ko. Doon na ako sumagot na wala, tapos may sinasabi pa rin siya. Hindi ko na siya pa rin nakikinggan. Inawat din ako nung kuya ko nung sa video ko. Nakita niya naman yung si Kuya Mike yun. Parang umano din siya. Sige lang, gumaganon din sa akin. Tapos doon ako ulit sumagot. Sabi ko, hindi pwede sa akin yun. Taga dito ako, parang ganun yung ko, diba? Parang minsan papakita mo lang din. Hindi ka pwedeng basta-bastahin lang, diba? Parang ganun. Pero hindi naman nga syempre na para makipag-away, diba? Kailangan ipakita mo na hindi ka basta-basta naaapi. Kilala ko kasi yung mga ganung pag-uugali. Kapag nakita nila na yung, kunyari, isang tao, kagaya sa ganyang basketball, diba? Nakita nila na, kumbaga, parang dayo lang, bago lang yung isang tao, medyo alam mo na, medyo syempre mayayaman yung mga dito Nakita nila na parang mga inferior sa kanila yung tao na yun. Sabi nila kung darag-daragin. So yun. Tapos ako, nag-sorry din ako dun sa tropa. Sabi ko, yo gang, pasensya ka na sa nangyari kanina. Ako na lang humihingi ng pasensya sa nangyaring ganun. Pero kilala ko rin yung tropa na yun. Laking Cavite din yun. Taga Zapote yun. Kaya buti na lang din. Merong pagtitimpi rin yung tropa. Kasi kung nagkataon, kakasa yun, papalag yun. Alam ko kung saan lumaki yun. So, buti walang nangyari. Okay lang, gang. Ganun. Sabi ko, hindi ako natatakot sa ganun. Punta ka pa rin dito, yun. Panapapunta ko pa rin siya dito. Sabi, dayo pa din ako dyan. At the end of the day, safe lang. Wala namang masyadong ganyan ang pinaka naging storya. Nakapag-upload na tayo ng isang video natin. Actually, dalawa yung in-upload ko, no? So, ngayon, ang gagawin ko, i-challenge ko yung sarili ko. Ako ditong lumang content, kung gaano na to kaluma. Tignan nyo kung gaano nakahaba yung buhok ko ngayon. Yan. Tapos, tignan nyo yung buhok ko dito kung gaano kaiksi pa. Yan. Nakikita nyo? Yan. Matagal na to. Itong video ko na to is yung naglaro kami sa Valenzuela ba? So, nirepresent namin yung school namin. Laro kami doon. Semis to. So, bale, nung first day, 2-0 kami. Ang una namin nakalaban noon, Makati Science. Ito ko sa inyo, Makati Science Technological Institute. Tapos, ang sumunod namin nakalaban noon is UE Caloocan. Yung UE Caloocan, mas din siya gabi. Yung dalawang laro namin na yun, yung MSTI, mga 11 ng umaga. Yung UE Caloocan, nilaro namin siya mga alas 7 na, kaya late na kami nakauwi na haba ng interval, no? So, yun. Kasi ang dami naglaro noon siguro mga 40 schools dito naglaro. Pinyo, may FEU Manila, yan, may UE Caloocan, may Arellano, may Adamson, yung Olfu, 3 branches. Tapos, yan kami, ito, sa San Beda, may mga schools pa na Universal College of Parañaque, University of Caloocan. So, ang dami, UCC. Second, the following day, semis na. Ang nakalaban namin doon sa semis, UE, Arellano, AU. Dikit na dikit lang yung laban, game winner, 38-36. Pit din yung mga bantayan din kasi nakaapat na foul ako. Kasi dun sa na yun, ang pwesto ko dun, ibabaw ako sa depensa. Pag depensa pala, ibabaw ako 1-2 ako magdepensa sa ibabaw. 3-1 minsan, 1-2-2, 2-3. So ganun. Ako lagi na sa ibabaw. Tapos pag opensa naman, 3 ako. So yun, naglaro kami dito na sa Valenzuela, second day na to. Tapos yung sumunod na, haba din ng namin nun, kasi mga 10 kami naglaro nung Arellano. Tapos yung sumunod namin, yung champion, yung quarterfinals pala yon, yung Arellano, semis pala yung sumunod. Kasi ang nakalaban namin doon, champion last year, yung UCC.
Sila din ata yung nag-champion nung panahon na yun. Nung time na to pala. Malakas yung UCC talaga. Natambakan din kami ng UCC mga 12. Ko yun, first year ko lang din to naglaro. Challenge ko sa sarili ko ngayon, i-edit ko siya within 30 minutes. Umaga, naglaro kami nga sa Valenzuela. Tapos yung pag-uwi namin, naggala pa kami. Pumunta kami sa Mulito. Kumain kami. So yun, sa Hungry Homies, kung alam nyo man yung Hungry Homies. Mga burger, yung mga pagkain ng burger. Timer natin ng 30 minutes. Kaya dito tayo. Sige, tanggalin natin siya. Baka sabihin nyo eh. Wala na. Game. 3 go. Yo, nag-edit ako. 1:30 minutes. Export ko na to para hindi ko na siya. Yung hook, napaka-importante niyang para tapusin ng tao yung video mo. Kahit nga panoorin nila yan eh. Isang swipe ka lang, kalimutan ka na yun. Although kahit nilalagyan ko siya, hindi ko naman ina-expect na tapusin ng mga viewers yung video ko, diba? Ina-apply ko lang din yung natututunan ko sa pagko-content create. Kaya ako ginagawa. Gumaling ako maglagay ng hook, mag-timing, yung storytelling, mas pasok siya, diba? Hindi pa ulit-ulit. Yung pagbablog, pagko-content create, para ka lang din naman talaga nagkikwento dyan. Ipapakita mo lang yung replay. Yun ang yan. Yung copyright na, dalawa tayo, nandito sa silid na malamig. Kusang bumabalik, mga salitang binibitaw. Yung sakat para tanga pa. Sinusari ngayon may kaso. Kung ano gusto mo, wala din naman say mga pinupunto mo. Walo hindi ka ginto, para ka sa maligaw. Hindi na ganyan, oh no pa. Dati pinagtatawanan nila ako, nag-aaral-aral ako kumanta. Makanta-kanta ako at tinatawanan nila ako, sabi ko naman sa inyo pag nakuha ko to, talagang pag magko-concert ako dito Malak Race Brown kayo, makakarinig kayo ng Malak Race. Kusang bumabalik, mga salitang binibitawan.